Sa loob ng interrogation room, habang umiinit ang tensyon at sunod-sunod ang matitinding tanong ng mga pulis, mariing sinabi ng lalaki, "Hindi ako traidor. Gusto kong mailagay yan sa record bago ko sabihin ang lahat." Matigas ang paninindigan niya, kahit binabato na siya ng mabibigat na kaso, pangingikil, kidnapping, at pakikipagsabuatan sa mga pagpatay. Ngayon, kaharap na niya ang FBI. Handa na siyang makipagkasundo. Handa na rin siyang tumestigo laban sa isa sa pinakamalupit na kriminal sa South Boston, si James Whitey Bulger. At dito na nagsimula ang kanyang kwento kung paanong unti-unti siyang nahatak sa madilim at marahas na mundo ng Winter Hill Gang, ang grupong pinamumunuan ni Jimmy na kinatatakutan sa buong lungsod. Year 1975, sa isang club nagtatrabaho si Kevin Weeks bilang bouncer. Isang gabi, pinigilan niyang makapasok ang tatlong lalaking lasing na nambabastos. Sa loob ng bar, naroon sina Jimmy at ang kanyang mga kasamahan sa Winter Hill Gang, si John Martorano, Steve Flemmi, at Tommy King. Ilang sandali pa, may tumawag kay Jimmy. May gulo raw sa labas ng club. Paglabas niya, bumungad agad ang eksena. Si Kevin, nakikipagbugbugan sa tatlong lalaki. Tahimik na lumapit si Jimmy habang pinaghihiwalay ang mga nag-aaway. Wala siyang sinabi, bigla niyang sinampal ang sariling pinsan. "Tumahimik ka, huling beses ko nang sasabihin yan." Malamig ang kanyang boses at tagos ang otoridad. Tumigil ang lahat, walang nagsalita. Si Kevin, duguan at napayuko. "Hindi mo ba alam na pinsan ni Jimmy ang sinaktan mo?" Tanong ng isang lalaki. Nabigla si Kevin. Kinabahan. "Hindi ko alam," sagot niya. "Good luck na lang sayo," sagot ng lalaki. Kinabukasan, inutusan siya ni Jimmy na magmaneho papunta sa tabing dagat, kasama ang isang lalaking nagngangalang Joey Angulo, miyembro ng Angulo crime family. Tahimik si Kevin sa biyahe. Akala niya, papagalitan siya dahil sa nangyari kagabi. Pero pagdating nila sa dalampasigan, bigla na lang sunod-sunod na hinampas ni Jimmy si Joey. Gulat na gulat si Kevin, pero sumali rin siya sa pananakit. Binugbog nila si Joey hanggang mawalan ito ng malay. Pagkatapos ng insidenteng yon, nang makita ni Jimmy na kaya ni Kevin ang karahasan, at hindi natitinag sa utos, tinanggap na niya ito bilang opisyal na miyembro ng Winter Hill Gang. Habang kinukwento niya ito sa FBI, malamig ang tono ni Kevin. At ganun lang kadali, parte na agad ako ng Winter Hill Gang. Dito nagsimula ang tuluyan niyang paglubog sa madilim, marahas, at kriminal na mundo ni James Whitey Bulger. Balikan natin ang kwento ng crime thriller movie na Black Mass. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang malulupit na movie recaps. Pagbalik nila sa bayan, binati ni Jimmy ang isang matandang babae. Masaya siyang kinumusta nito, sabay tanong, "Kailan ka pa nakalaya mula sa Alcatraz?" Ngumiti lang si Jimmy. "Matagal na po yon," sagot niya. Sa kabila ng lahat, kahit kilala si Jimmy sa pagiging matigas at delikado, gustong-gusto pa rin siya ng mga tao sa lugar nila. Umuwi si Jimmy sa bahay ng kanyang ina at mahigpit niya itong niyakap. "May utang ka pa sa akin, $56, pabirong sabi ng kanyang nanay sabay ngiti. Naglaro sila ng baraha para mabayaran ni Jimmy ang utang niya rito. Habang abala sila sa paglalaro, nasa kusina naman ang kapatid niyang si Billy Bulger, na ngayon ay isa ng senador. Naghahanda ito ng pagkain para sa kanilang hapunan. Pagkatapos ng laro, sabay-sabay silang nagsalo sa isang simpleng hapunan, tahimik, magaan, at puno ng alaala. Samantala, bumalik din sa Boston si John Connolly, ang kababata at isa sa pinakamalalapit na kaibigan ni Billy at Jimmy. Ngayon, isa na siyang ahente ng FBI. Matapos ang mahabang panahon, nagkita muli sina John at Billy sa isang restaurant. Masaya silang nagkumustahan, binabalikan ang masasayang alaala ng kanilang kabataan. Pero hindi nagtagal, naging seryoso ang usapan. Naitanong ni John, "Kumusta si Jimmy at ang Winter Hill Gang?" Agad na unawaan ni Billy kung saan patungo ang pag-uusap. "Ayokong marinig yan," mahinahong sagot niya. Pero nagpumilit si John. "May utos ako, kailangang buwagin ang mafia, ang Angulo crime family. At alam kong unti-unti nang kinukuha ni Jimmy ang mga negosyo nila sa Boston." Tahimik si Billy. "Ang kapatid mo?" patuloy ni John. "Pumapasok na sa isang mapanganib na mundo. Kailangan niya ng kakampi. Lahat tayo, kahit si Jimmy, kahit ikaw, lahat tayo may kailangan. Walang nakakarating sa tuktok ng mag-isa. Tama ba, Senator?" Napabuntong hininga si Billy, sabay tumayo. "Kung gusto ni Jimmy na makipag-ugnayan, siya mismo ang lalapit sa'yo." Ngumiti siya ng bahagya at lumakad palayo. Isang gabi, nagkita sina John at Jimmy sa isang madilim na lugar. "FBI ka na pala ngayon," sabi ni Jimmy habang nakatitig ng diretso kay John. "May 2 minuto ka. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin." "May impormasyon ako," simula ni John. "Gusto kang ipapatay ng mafia." Napangiti si Jimmy, pero malamig ang kanyang mga mata. "Talaga? Paano raw nila gagawin yon?" "Yan ang klase ng impormasyon na hawak namin sa FBI," sagot ni John. "At pwede naming ibigay sa'yo ang ganitong intel kung kakampi ka namin." Biglang tumigas ang mukha ni Jimmy.
Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga traidor? Hindi na tinag si John. Hindi ito pagtataksil, Jimmy. Isa itong alyansa, tulungan mo akong pabagsakin ang mafia sa North End. At tutulungan din kitang protektahan ang sarili mo at ang negosyo mo dito sa South Boston. Tahimik si Jimmy. Walang sinabi. Pagkatapos ng ilang segundo, tumalikod siya at umalis. Pag-isipan mong mabuti, pahabol ni John. Dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Winter Hill Gang at ng Angulo crime family, nauwi ito sa karahasan. Pinatay ng mga Angulo ang isa sa mga tauhan ni Jimmy Bulger. Wala nang ibang pagpipilian si Jimmy. Tinanggap na niya ang alok ni John Connolly na makipagtulungan sa FBI bilang impormante. Agad niyang kinausap si Steve, ang isa sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang tao. May deal ako sa mga feds, sabi ni Jimmy. Isang alyansa, nagulat si Steve. Nagbibigay ka ng impormasyon sa FBI? Hindi, magkaiba yon, sagot ni Jimmy. Isa itong oportunidad. Magagamit natin ang FBI para kalabanin ang mga kalaban natin. Habang pinoprotektahan nila tayo, magagawa natin ang lahat ng gusto natin. Tumango si Steve, tahimik pero sang-ayon. Sa puntong iyon nagsimula ang isang lihim na kasunduan sa pagitan ng isang kriminal at ng gobyerno. Isang kasunduang babago sa takbo ng kapangyarihan sa Boston. Umuwi si Jimmy sa bahay ng kanyang girlfriend na si Lindsay Sear. Masaya silang nag-usap habang si Jimmy ay tahimik na pinagmamasdan ang anak nilang si Douglas na mahimbing na natutulog, puno ng pagmamahal ang mga mata niya. Kinabukasan, nagsumbong si Douglas. Pinagalitan ako ni teacher. Bakit daw? Tanong ni Jimmy. Kasi sinuntok ko ang classmate ko sa harap ng buong klase dahil inagaawan ako ng lapis. Natawa si Lindsay. Napailing. Tumingin si Jimmy sa anak. Seryoso ang tono. Anak, ito ang leksyon. Hindi laging mali ang ginawa mo. Pero ang tanong, kailan mo ginawa? Saan mo ginawa? At sino ang nakakita? Napaisip si Douglas. Sabay sabi, gets ko na. Dapat suntukin kapag walang nakakakita. Ngumiti si Jimmy. Eksakto. Sa FBI department, ipinahayag agad ni John Connolly ang kanyang plano sa kanyang boss na si Charles Maguire, ang gawing informant si Jimmy Bulger. Pero hindi kumbinsido si Maguire na magiging matagumpay ito. Hindi siya basta-bastang kriminal, giit ni John. Matalino si Jimmy, malalim ang pinagsamahan namin. At ito na ang pinakamalaking pagkakataon ng FBI sa kasaysayan ng Boston. Kailangan pa ba nating pag-isipan yan? Dagdag pa niya. Umiling si Maguire at may bigat sa boses ng sabihin. Ayon sa report, hindi normal si Jimmy. Isa siyang hayop na hindi marunong tumanggap ng pagtanggi. Mabilis gumamit ng dahas kapag nadarama ang pagtataksil. Isang ganap na psychopath, handa siyang gawin ang lahat para manalo. Tahimik si John, pero buo ang loob. Kung seryoso tayong buwagin ang mga mafia at Italiano, si Jimmy lang ang may kakayahang gawin yon. Nakahanap siya ng kakampi sa loob mismo ng FBI, si John Morris. Mas malaki ang tsansa nating magtagumpay, sabi ni Morris. Sang-ayon ako sa plano, isama na si Jimmy. Matapos ang matinding pagtatalo, pumayag rin ang grupo. Pero may isang malinaw na kondisyon. Hindi dapat masangkot si Jimmy sa anumang patayan o mabigat na krimen habang siya'y impormante. Ang hindi nila alam, may sarili palang plano si Jimmy. Habang nagmamaneho si Jimmy kasama ang mga tauhan niya, nakasalubong nila ang isang pulis. Ayon sa pulis, sinusubukan daw ng grupo ng mafia na magpadala ng babala laban sa Winter Hill Gang dahil sa pambubugbog kay Joey Angulo at pakikialam sa mga negosyo nito. Nag-init ang ulo ni Tommy at agad minura ang pulis. Pero mabilis siyang pinigilan ni Steve Flemmi at John Martorano. Pagdating nila sa isang bar, hindi pa rin kumalma si Tommy. Galit na galit pa rin ito sa sinabi ng pulis. Tiningnan siya ni Jimmy at malamig na sinabi, "Nagdadaldal ka lang, Tommy, pero kahit kailan, di ka naman talaga kumikilos." Biglang tumayo si Tommy, puno ng yabang. "Gusto mong subukan?" Kalmado lang si Jimmy. Tumayo rin. "Sige, suntukin mo ako, pero siguraduhin mong maganda ang tama mo." Tahimik ang paligid. Pigil hininga ang lahat. Mabigat ang tensyon. Hanggang sa may humawak sa braso ni Tommy. Napigil siya, natauhan, at bumalik sa kanyang upuan. Kinabukasan, sinundo nila si Tommy. May dala silang balita. Alam na raw nila kung sino ang pumatay sa isa sa mga kasamahan nila. Panahon na para gumanti. Habang naglalakad sila, humingi ng tawad si Tommy kay Jimmy. "Pasensya na sa nangyari kagabi," mahina niyang sabi. Ngumiti si Jimmy at tumango. "Ayos lang yon, walang problema." Isang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, isang putok sa likod ng ulo. Si Tommy, bumagsak, patay. Walang nagsalita, walang nagulat. At sa ilalim ng tulay, sama-sama nilang inilibing ang katawan ni Tommy. Isang gabi ng hapunan sa bahay ni Billy, ang kapatid ni Jimmy. Kasama nila si John Connolly at ang kanyang asawa na si Marian. Masigla ang kwentuhan habang pinag-uusapan nila ang bagong simula ni na John at Marian sa Boston. Ngunit habang kumakain, napatingin si Marian kay Jimmy. Hindi niya maipaliwanag, pero may kaunting takot siyang naramdaman.
May kung anong malamig sa tingin ni Jimmy na hindi niya malimutan. Makalipas ang ilang oras, habang abala pa rin ang lahat, biglang tumunog ang telepono. Ilang segundo lang ng pakikipag-usap, biglang tinawag ni Billy si Jimmy. "Jim, may emergency. Isinugod sa ospital ang anak mo." Sa ospital, naabutan ni Jimmy si Lindsay sa hallway, umiiyak at halos hindi na makahinga sa kaba. "Anong nangyari?" tanong ni Jimmy. Halatang balisa. "Akala ko lagnat lang," sagot ni Lindsay habang nanginginig ang tinig. Pero sabi ng doktor, Reyes syndrome daw. Delikadong sakit at mas lumala pa dahil sa aspirin na pinainom ko. Napasubsob siya sa mga palad, humahagulgol. "Kasalanan ko to, Jimmy. Kasalanan ko." Lumipas ang ilang gabi. Lalong lumala ang kalagayan ng bata. Hanggang sa tuluyan na lang itong isinailalim sa life support. Tahimik ang paligid, parang lahat ay naghihintay ng wala. Hindi na kinaya ni Jimmy ang makita ang anak niya sa ganong kalagayan. "Ayoko ng ganito. Gusto ko siyang iuwi." Pero umiiyak si Lindsay, buong tapang na tinanggap na ang katotohanan. "Jimmy, hindi na babalik ang anak natin. Brain dead na siya. Hindi na siya gagalaw, hindi na siya gigising. Ayoko siyang manatiling ganyan. Ako na mismo ang magpapatigil sa life support niya." Nanigas si Jimmy. "Anong sinabi mo? Anak ko yon. Ikaw ang magpuputol ng buhay niya? Paano mo nasasabi yan? Anong klaseng puso meron ka?" Umalma si Lindsay, galit at puno ng pighati. "Wag mo akong husgahan, Jimmy. Hindi mo alam ang sakit na nararamdaman ko? At ikaw na mamamatay tao. Ngayon mo ako sasabihan ng ganyan?" Tumindi ang bangayan. Puno ng luha, sakit at galit. Wala nang natira kundi kirot. At sa huli, pumanaw na ang anak nila. Simula noon, mas lalo pang tumigas ang puso ni Jimmy. Mas naging malamig, mas naging brutal. At mula sa isang kilalang gangster, tuluyan na siyang naging kilabot na crime lord ng Boston. Walang awa, walang takot, walang natira kundi poot. Year 1981. May bagong kasamahan si Jimmy, si Brian Halloran. Isang mainitin ang ulo at adik sa cocaine. Palaging bangag, palaging delikado. Una siyang ipinakita sa isang restaurant. Pula ang mga mata, pawis na pawis. Bigla na lang siyang naglabas ng baril. At walang sabi-sabi, binaril ang dalawang sarili niyang drug dealer sa harap ng maraming tao. Pagkatapos, basta na lang siyang umalis. Walang takot, walang pakialam. Sa kabila ng lahat, isinama pa rin siya ni Jimmy sa grupo. Hindi dahil sa magaling siya, kundi dahil sa mga koneksyon niya na magagamit para sa kanilang lumalawak na negosyo. Sa wakas, nagkaroon ng malaking breakthrough si Jimmy. Nakapaglabas siya ng mga litrato ng mga miyembro ng Angulo crime family habang palihim na nagkikita sa iba't ibang lugar. Ibinigay niya ito kay John Connolly, na agad namang ginamit ng FBI para maglagay ng wiretap sa mga Angulo. Sa mga na-record na usapan, nadinig nila ang lahat, mga plano, transaksyon, at malalaking bentahan ng droga. Dahil dito, tuluyang nahuli ang mga Angulo. Naging bayani si John sa FBI, puno ng papuri, promotion, malaking pangalan, at sa mga lansangan ng Boston, isang sagabal na kalaban ang natanggal para kay Jimmy Bulger. Habang lumalalim ang operasyon, mas lalong naging malapit si John kay Jimmy at sa mga tauhan nito. Hindi ito ikinatuwa ni Marian, ang kanyang asawa. Ramdam ni Marian, unti-unti nang binabago ng mga kriminal ang asawa niya. Hindi na ito ang dating John Connolly, na kilala niya. At para sa kanya, isa itong babalang hindi niya kayang baliwalain. Panahon ng kasikatan ng World of High-Alay, isa ito sa pinakamalalaking pinagkukunan ng kita ng grupo ni Jimmy. Sa tulong ni John Callahan, isang business consultant, nagtayo sila ng ilegal na operasyon sa likod ng legal na negosyo. Lahat ay maayos hanggang sa dumating ang bagong may-ari, si Roger Wheeler. Agad kinabahan si Callahan. "Baka mabuko tayo. Masyadong malinis si Wheeler," babala niya. Pero matigas ang sagot ni Jimmy. Kailangan na siyang ipatumba. Inutusan niya ang bagong kasamahan, si Brian Halloran. Pero nagpakita ito ng pag-aalinlangan. "Sige, pero baka pwede pang pag-usapan yan. Baka may ibang paraan," sagot ni Brian. Hindi natuwa si Jimmy. "Kunin mo yung pera at umalis ka na." Gulat si Brian, pero tinanggap niya ang pera at lumabas. Ang totoo, sinadya iyon ni Jimmy para tuluyan nang mailayo si Brian sa usapan, para hindi na ito makialam at para manahimik na lang. Pagkatapos ng isang golf match, sa utos ni Jimmy, binaril si Roger Wheeler sa loob ng kanyang kotse. Isang tahimik ngunit brutal na pagpatay. Malinis, walang bakas, pero malinaw ang mensahe. Kinagabihan, napanood ni Brian Halloran ang balita sa TV. Bangag sa droga, agad siyang nagpanik. "Ako na ang susunod?" Umiikot ang isip niya, hindi na mapakali. Sa takot, agad siyang nagtungo sa FBI at ibinunyag ang lahat ng nalalaman niya. Ang operasyon sa High-Alay, ang pagkamatay ni Wheeler, at ang papel ni Jimmy sa likod ng lahat. Humingi siya ng proteksyon, pero naroon si John Connolly, ang kaibigan ni Jimmy, at sa halip na pakinggan, binaliwala ang kanyang salaysay. Bangungot lang yan ng isang adik, ani ng mga agent. Habang nasa parada ng St. Patrick's Day, nilapitan ni John si Jimmy.
Sa gitna ng masayang ingay ng musika at sigawan ng mga tao, bumulong siya. Ikaw ba ang pumatay kay Roger Wheeler? Sangkot ka ba sa high alay? Ngumiti lang si Jimmy. Tahimik. Walang emosyon. Pag-isipan mo ng mabuti ang mga sinasabi mo, hindi ako yon, wala akong alam dyan. Sumunod niyang tanong, malamig at diretsyo. Saan mo nakuha ang impormasyon na yan? Binulong ni John ang impormasyon. Sa isang maliwanag na umaga, sumakay si Brian Halloran sa kotse kasama ang isang kaibigan. Masaya silang nag-uusap. Walang kutob. Hanggang sa bigla, isang bala ang tumama sa ulo ng kasama niya. Agad itong bumagsak, patay. Nagpanik si Brian. Pilit niyang pinatakbo ang kotse, nanginginig at halos hindi makahawak sa manibela. Pero mula sa di kalayuan, sa anino ng kalye, lumitaw si Jimmy Bulger. May hawak na rifle, walang pag-aatubili. Sunod-sunod na putok. Binaril niya ang kotse habang desperadong sinusubukan ni Brian na tumakas. Tinamaan sa binti si Brian. Bumagsak sa kalsada, umiiyak, gumagapang, nagmamakaawa. Si Jimmy, tahimik, walang bahid ng awa. Kinuha ang mas maliit na baril mula sa loob ng kanyang coat. Ilang putok sa katawan ni Brian at tuluyan na itong pumanaw. May ilang nakasaksi sa krimen, nagsisigawan sa takot, nagtakbuhan ang mga tao. Pero si Jimmy, tahimik lang na lumakad palayo. Parang walang nangyari. Parang hindi lang siya pumatay ng tao sa gitna ng kalsada. Habang lalo pang naging malapit sina Jimmy at John Connolly, halos araw-araw na silang magkasama. Kasama rin si John Callahan, ang kasabwat ni Jimmy sa scam sa World of High Alay. Pero habang tumatagal, unti-unting naramdaman ni Jimmy na hindi ligtas na may kasama siyang scammer sa presensya ng isang FBI agent. At sa isang iglap, pinatumba niya si Callahan. Walang pag-alinlangan, walang babala. Ang bangkay nito, isinilid sa trunk ng sarili niyang kotse. Iniwan sa isang parking lot, parang basurang tinapon at kinalimutan. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kalupitan ni Jimmy Bulger. Isang araw, magkasamang sinundo ni na Jimmy at Steve Flemmi ang stepdaughter ni Steve, si Deborah, isang prostitute, mula sa presinto. Pagkasakay pa lang sa kotse, diretsyong tanong ni Jimmy, "May sinabi ka ba sa mga pulis?" Kumpiyansa ang sagot ni Deborah, bagamat halatang may kaba sa boses niya. "Wala akong sinabi, wala akong binanggit na kahit ano tungkol sa'yo." Tahimik si Jimmy. Walang reaksyon habang pinaandar ni Steve ang sasakyan at umalis. Pagdating nila sa isang apartment building, binuksan ni Jimmy ang pinto ng unit. "Ito na ang bagong tirahan mo," anya. "Tahimik dito, walang istorbo." Napanganga si Deborah sa loob. "Grabe, ang ganda nito. Salamat talaga Jimmy, wala pang gumawa ng ganito para sa akin." Ngumiti si Jimmy. Isang sandaling katahimikan at bigla walang pasabi. Sinakal ni Jimmy si Deborah sa harap mismo ni Steve Flemmi. Walang awa, walang pagdadalawang isip. Nanlaki ang mga mata ni Deborah habang unti-unting nauubusan ng hininga. Nagpumiglas siya pero wala siyang laban. Ang kanyang huling mga salitang pasasalamat natabunan ng tunog ng paghagilap ng hangin. Si Steve, nananatiling tahimik, hindi makagalaw, pilit na tinatago ang nararamdaman. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang brutal na pagpatay sa sarili niyang stepdaughter. "Stevie, linisin mo ang kalat mo, may dinner pa tayo mamaya," utos ni Jimmy. Parang sumabog ang dibdib ni Steve sa narinig, pero hindi siya sumagot, hindi siya nagtanong. Tahimik siyang lumapit sa bangkay ni Deborah, mabigat ang bawat hakbang. At sa loob ng silid na iyon, walang luha, walang dasal, walang pagdadalamhati. Ang meron lang, isang utos at isang lalaking napilitan sumunod. Nag-dinner sina Jimmy, Steve Flemmi at John Morris sa bahay ni John Connolly. Ngunit ang asawa ni John na si Marianne, hindi na niya masikmura ang presensya ng mga kriminal sa sarili nilang tahanan. Tahimik siyang nagkulong sa taas. Habang kumakain, pinuri ni Jimmy ang steak ni Morris. "Sarap nito ah," ani Jimmy. "Anong marinade ang ginamit mo?" Ngumiti si Morris, kunwari misteryoso. "Family secret," sagot niya. Pero makulit si Jimmy. Paulit-ulit ang tanong. Binibiro, pero may halong diin. Hanggang sa hindi na makatiis si Morris. "Ground garlic, atoyo," amin niya. Pilit na nakangiti. Biglang nagbago ang tono ni Jimmy. Tumahimik siya saglit, tumingin diretso kay Morris at malamig na sinabi, "Ang bilis mong isinuko ang family secret mo. Ibig sabihin, kaya mo ring isuko ang kahit anong sikreto, kahit yung tungkol sa akin." Tumigil ang lahat. Tahimik, walang kumibo. Ramdam ang tensyon sa bawat segundo na lumilipas. Natuyuan ng laway si Morris, halatang natakot, at pagkatapos ng ilang nakabibinging segundo, biglang tumawa si Jimmy. "Nagbibiro lang ako," anya. Pero alam ng lahat sa mesa, hindi iyon simpleng biro. Pagkatapos, tumingin si Jimmy kay John. "Nasaan pala si Marianne? Nagpapahinga? Masama raw ang pakiramdam," sagot ni John habang iniiwas ang tingin. Hindi kumbinsido si Jimmy. Tumayo siya, umakyat sa taas at dumiretso sa kwarto ni Marianne. Binuksan ni Jimmy ang pinto, walang katok, walang paanyaya. Pagpasok niya sa kwarto, tahimik pero mabigat ang presensya. Tinitigan niya si Marianne, saka malamig na sinabi, "Hindi ka man lang bumaba sa hapunan."
Nanginginig ang tinig ni Marian habang sumagot. Pasensya na, masama ang pakiramdam ko. Lumapit si Jimmy. Talaga ba? Bulong niya sa kadahan-dahang hinawakan ang kanyang mukha. Hindi marahas, pero matigas ang pagkakahawak. Malapit ang tingin. Walang sigaw, walang galit sa boses, pero ramdam ang puwersa. Wala siyang sinabing diretsong pananakot, pero malinaw ang mensahe, walang ligtas. Kahit sa loob ng sariling bahay. Sa loob ng FBI, nagsimula ang malalaking pagbabago. Dumating ang bagong district attorney na si Fred Wyshak sa FBI headquarters sa Boston. Bilang pagbati, sinubukan ni John Connolly na makipagkaibigan. Inabutan na niya si Wyshak ng 2 tickets sa Red Sox game. Para sa iyo, boss, baka gusto mong manood. Aniya, ngiting kaibigan. Pero wala itong epekto. Tinanggihan ito ni Wyshak. Hindi siya interesado sa laro. Mas interesado siya sa isang mas mabigat na tanong. Paano nakakalusot si Jimmy Bulger sa mga otoridad sa loob ng maraming taon? Medyo nag-alangan si John pero sumagot, small time lang yon, pero mahalaga siyang impormante sa atin. Napakunot noo si Wyshak. Tumalim ang tingin. Anong sabi mo? Yung taong sangkot sa halos lahat ng krimen dito sa Boston, sinasabi mong impormante. At sa mata ng FBI, malinis pa rin siya? Paano nangyari iyon? Uminit ang diskusyon. Nagkaroon ng matinding palitan ng argumento. Pilit na depensa ni John, pero hindi na tinag si Wyshak. Sa huli, mariin niyang sinabi, gawin mo ang trabaho mo, Connolly. Alamin mo kung gaano kalalim ang kasalanan ng impormante mo, at sa puntong iyon, dahan-dahan nang nagsimulang gumuho ang imperyo ni Jimmy Bulger. Sa gitna ng lahat ng ito, isa pang trahedya ang dumating sa personal na buhay ni Jimmy. Pumanaw ang kanyang ina. Sa libing, hindi siya lumapit sa mga kaanak, hindi siya nakisalo sa lungkot ng pamilya. Tahimik lang siyang nakatayo sa itaas ng balkonahe, nakamasid mula sa malayo. Lalo na kinabili, walang salita, walang yakap. Binuhos niya ang kanyang oras sa patuloy na pagbebenta at pagsuporta sa IRA, ang Irish Republican Army. Bilang isang Irish-American, naniniwala siyang may saysay pa ang kanyang ginagawa. Sa pagbagsak ng kanyang personal na mundo, ito na lang ang nagbibigay sa kanya ng direksyon. Si John McIntyre, isang kasamahan ni Jimmy, ang inutusan niyang maghatid ng mga armas sakay ng barko. Ngunit lingid sa kaalaman ni Jimmy, nagtaksil si John. Isinumbong niya sa mga otoridad ang tungkol sa ilegal na negosyo ni Jimmy sa pagbebenta ng armas sa IRA. Nang malaman ito ni Jimmy, agad siyang kumilos. Kinulong nila si John, pinahirapan, at kalaunan ay walang awang pinatay. Mabilis na naging balita ang pagkawala ni John McIntyre. Sa loob ng FBI, matibay ang hinala nila na si Jimmy Bulger ang may kagagawan nito. Patuloy ang pagbagsak ng Winter Hill Gang. Sina Fred Wyshak at Charles McGuire ay mas lalo pang nagsaliksik tungkol sa ugnayan ni na Jimmy Bulger at John Connolly. Ngunit ang pinakamabigat na pangyayari ay nang magdesisyon si John Morris, kapwa agent ni Connolly, na isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa relasyon ni na Jimmy at Connolly. Bilang kapalit, humingi siya ng immunity mula sa anumang kaso. Doon lumabas sa pahayagan na matagal ng FBI informant si Jimmy. Nagimbal ang lahat sa balita. Sa puntong iyon, nawala na ng bisa ang proteksyong matagal nang bumabalot kay Jimmy. Nahuli na sina Martorano, Steve Flemmi at Kevin Weeks. Maya-maya, pati si John Connolly ay inaresto na rin. Nakiusap siya sa mga federal agents na hayaan siyang umalis ng bahay ng may dignidad, ngunit hindi siya pinagbigyan. Dinala siyang palayo na parang isang ordinaryong kriminal. Habang iniimbestigahan si Steve Flemmi, tinanong siya ng isang FBI agent kung nagbago ba ang tingin niya kay Jimmy matapos ang lahat. Simple lang ang sagot ni Steve, malamig at walang emosyon. Hindi, siya ay strictly criminal. Samantala, si Billy Bulger ay tahimik na nakaupo sa kanyang sala. Halatang malungkot at tila batid na niya ang tungkol sa pagkakalantad ng kanyang kapatid. Tumawag si Jimmy mula sa isang payphone at nagpaalam. Sinabi niyang mawawala muna siya. Pagkatapos ng tawag na iyon, tuluyan nang tumakas si Jimmy. Doon nagsimula ang kanyang buhay bilang isang pugante. Sa huling eksena, makikita si Jimmy noong 2011. Matanda na siya at halos hindi na makilala. Matapos makatanggap ng tip mula sa isang impormante tungkol sa kanyang kinaroroonan, agad siyang naaresto sa labas ng isang hotel. Sa wakas, matapos ang 16 na taon ng pagtatago, nahuli rin si Jimmy Bulger. Si James Whitey Bulger ay nahatulan ng 2 habambuhay na pagkakakulong, dagdag pa ang 5 taon para sa iba pa niyang mga krimen. At dito nagtapos ang kabanata ng isa sa pinakakinatatakutang kriminal sa kasaysayan ng Amerika. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.